Sa kabilang linya po si Police Lieutenant Nadame De Guzman Malang, ang Chief PIO at spokesperson po ng Highway Patrol Group. Magandang hapon po, Sir Nadame. Good afternoon po, Lieutenant Malang. Magandang hapon po sa ating lahat mga sirs at sa lahat po ng ating pong mga kabayan na patuloy pong nakikinig at nanonood po via FB Live ng ating pong programa. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ayun, isang karangalan po, Sir Nadame, na kayo makausap ngayong araw na ito. At Sir Nadame, ito nga, at merong nangyaring aksidente nga dyan, yung bus crash dyan sa may Infanta, Quezon noong December 29. Ano po bang update na dito sa nangyaring insidenteng ito? Well, una-una nagtungo po yung ating pong Director HPG po yan. Though it was catered naman na ng ating pong PNP local unit ng Infanta nga na siya pong ma-handle po nito pong case po nito. However nga, yung ating pong Director HP talagang sinisigurado na dapat talaga hindi na maulit yung ganito pong insidente. Yung ating pong huli pong update po dyan sa ngayon po, nagkaroon po ng mga settlement na yung mismo may-ari po ng kumpanya ng bus company, pati po ron sa pamilya po ng mga nasugatan po at even nga po dun sa kababayan po nating nasawi. Ayun, Sir Nadame, ano po ba talaga yung pinaka naging pangunahing sanhi ng aksidenteng itong nangyari dyan sa may Quezon? Sa ngayon, ang nakikita kasi natin talaga dyan, yung dahil nga yung area talaga ay medyo may pakurbadang area at based din sa nakapanayam natin mga investigador ay medyo may kabilisan talaga din yung bus na nasangkot po rito. Although initially ayun yung nakuha nating impormasyon and we are still waiting pa rin naman din sa talagang final assessment din ng ating pong PNP local unit yan, sir. So sir, talaga bang bawal yung mga malalaking sasakyan doon sa lugar na yon sa Marilaki Highway at yung mga bus diyan? Bawal ba talaga yon doon? Well, ang ating pong assessment po diyan, lahat naman po maaari po makadaan kasi yan po isang national highway. However po, may mga limit po kasi or mga limitation, mostly yung speed limit nga po na dapat po na ini-instill po at alam po dapat din ng ating po mga super or ng ating po mga kapwa riders na minsan po ay nakakalungkot po, nakakalimot at nga ho, po nahahantong po sa mga ganito po nga hindi po sa mga ganito pong mga resulta, sir. Ayun, pwede naman pala partner basta alalay lang sa pagmamaneho. Yun nga. And with your indulgence, partner, na-mention naman natin ang bilis or speed kasi ang Marilaki din po pala kasi, Lieutenant Malang, po siya, nagiging daanan din po siya or naging recreational road din po siya para sa mga two wheels, yung mga motorsiklo. Kaya lang kasi in the past few months sa mga nakaraang mga panahon may mga naaksidente din na mga motorcycle riders dahil nga either nagba-banking sila or parang nagsa-stunt sila na banking or Superman pose. Kaya ang tanong ko lang po kasi dito, sir, paano po masasawata yung mga tinatawag namin mga kamote na dumadaan sa Marilaki Highway? Kasi po parang kasama din po yan sa alam ko kasama din po yan sa parang inaasikaso niyo po. Tinitingnan nila. Tinitingnan po yun. Binabantayan. Tama po ba yun, sir? Tama po kayo, sir, na way back January 2025, yung pong Superman case po na yun, ay talagang binantayan po ng PNP Highway Patrol Group. At simula po nun, from January hanggang sa ngayon pong hanggang last month, December 2025, bumaba po yung ating pong bilang po ng ating pong mga road crash incidents po dyan. Most especially yung mga insidente kapag ang subject yung ating mga motorcycle. Ang naging paraan po ng PNP-HPG para mapababa talaga din yung bilang, may mga buwan talaga tayo din na zero cases dyan. Ang naginawa po talaga natin dyan sa kahabaan po ng Marilaki, una ay talagang bantayan, magbaba ng mga checkpoints doon sa mga areas like yung Big C, sa may Palo Alto, na alam talaga natin may mga or area na talagang kung saan may mga reported na may mga nag-exhibition at yun naman din yung unang minonitor at sinawata PNP-HPG together with the PNP local unit, especially ito pong Rizal Provincial Police Office. Katuwang din natin dyan yung other agencies natin ng ating pong government at ng ating pong LGU together with the yung ating pong force multiplier, sir. Okay, thank you. Ayun. Partner, dako naman tayo dito sa sa nalalapit na pista ng Itim na Nazareno. Sir Nadame, ano po ba yung paghahandang ginagawa ng HPG sa nalalapit na pistang ito? Well,
simula December 1, no, hindi na natin binaba yung ating alert status. Tayo kami po no, sa PNP Highway Patrol Group. Tuloy-tuloy na po natin to hanggang pista po ng Nazareno. Ang ating pong primary na task po dyan, based sa utos po ng ating pong kagalang-galang na acting Chief PNP, Lieutenant General Jose Melesio Nartates Jr., no, ay una, magkaroon po ng maayos at pagdisiplina doon po sa mga major thoroughfares or highways na maaari pong pagdaanan nito pong ating pong ng Nazareno. At sa isang banda po din po dyan, no, ay matulungan yung PNP local unit natin na mas mapaluwag pa yung anumang mga entries and exits or yung mga border controls na kung saan maaaring makasagabal dito po sa observance nito pong ating pong kapistahan po ng Nazareno. Alright po. So last on my end po pala, Lieutenant Malang, kasi ang alam ko po ay ang pista ng Nazareno ay hindi lang sa Maynila na ngayon, kasi ibang mga probinsya, meron ibang mga lugar sa buong Pilipinas, meron na pinagdiriwang na rin ang pista nito. Meron po ba kayong mga parallel na paghahanda sa ibang mga lugar na magdiriwang ng pista ng Nazareno sa buong bansa? Tama po kayo dyan, no, sir, no, sa 19 po ng mga Regional Highway Patrol Unit po ng ating pong PNP Highway Patrol Group. Nauna pong inutos po ng ating pong Director HPG sa ating pong mga regional chiefs na una ay talagang i-check or i-monitor yung mga area na maaring or may posibilidad na mag-celebrate ang ating pong kapistahan po ng Nazareno. Hindi lamang po ito ipo-focus dito po sa ating pong Kamaynilan, kundi yun nga po yung mga regions din na mag-o-observe at mag-celebrate na nasabi po nating pista. At yun nga po, no, kasama rin po noon ay talagang full blast yung ating pong PNP HPG nationwide para po muli makatulong po muli, no, sa ating pong mga kababayan at matanggal po natin yung mga sagabal po sa ating pong mga kakalsadahan. Ayun. Sir Nadim, ito na lang, panghuli pong tanong, ano na lang po yun yung mga paalala sa ating mga commuter, sa mga deboto, sa mga motorista dito sa nalalapit na Piyesta ng Itim na Nazareno upang maiwasan ang mga aksidente at mga aberya? Unang-una po, no, sa ating pong mga kababayan, sir, no, sa ating pong mga kababayan nakikinig po ngayong gabi, no, may mga ruta or mga alternate routes na po na inilatag ang ating pong local government unit, ang ating pong MMDA dito po sa Calacang, Maynila, no, at kasama rin po dyan yung mga ating mga provincial local government unit. Na kung saan, doon po sa mga area na magkakaroon po ng celebration na nabanggit po natin pista, ay maaari po nila maging basihan para po makaiwas sa trapiko. Secondly, para naman din po sa mga kababayan po nating mag-o-observe at mag-celebrate nito pong pista po na ito, no? Ang panawagan po ng inyo pong PNP HPG, una, dapat po madisiplina po natin ating mga sarili. Kung higit po, no, ay dapat talaga din bilang sa parte po ng PNP HPG, no, ay ma-adhere po nila kung ano po yung mga traffic rules and regulations po natin na para maiwasan po ang aberya. And para po sa panghalatan, no, 24/7 bukas po ang ating pong PNP Highway Patrol Group. Ang ating pong 82 po na mga highway patrol team nationwide ay katuwang po ng ating pong mga kabayan sa anumang pong uri po, no, ng assistance, lalo't higit po sa ating pong traffic enforcement, sir. Ayun, Alright Sir po. Nadim, maraming salamat po sa inyong pagbibigay paalala at update sa ating mga kababayan. Ano? At, Naubusan lang po tayo ng oras, oo. pero gusto po namin sana na next time po Oo. makapag-usap po tayo ulit. makasama na natin si Sir Bong Nebria. Ano? Sir Nadim, maraming salamat po ulit sa paunlak na ito. Thank you for your service po, Makakasap sir. po kayo ulit, sir, at isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ayun, maraming salamat po kay Police Lieutenant Nadim Malang, ang PNP Highway Patrol Group HPG o PIO spokesperson.